Mukhang nakapagdesisyon na rin si Javier nang kunin niya ang lason at ilagay sa bag niya. Alam niyang mabigat ang gagawin, pero tama si Gamora. Kailangan na niyang tapusin ito bago pa mahuli ang lahat. Lumabas si Javier at mabilis na tumakbo sa koridor ng isang kamay ang biglang humablot sa kanya at hinila siya papunta sa isang alcove. "Bakit ang tagal mo, ha?" tanong ni Jericho. "Hindi ko kasi alam ang sukat ng iyong ama," palusot ni Javier. Narinig ni na Javier at Jericho ang paghinga ng mga kabalyero, kaya sumilip sila sa kabilang panig ng alcove at laking gulat nila nang makita si Melissa na naglalakad sa koridor kasama ang mga nakarobang kabalyero. Nakaramdam ng galit si Jericho nang masilayang muli ang pagmumukha ng babae. Sinubukan ni Jericho na hugutin ang kanyang espada, ngunit pinigilan ito ni Javier. Dahil dito, sumenyas na lang si Jericho kay Javier na puntahan ng hari at maghahanap siya ng paraan para maitakas ang ama. Pumasok si Javier sa kwarto ni Jericho at sinara ang pinto. Pawisan itong tumingin kay Raya. Mabilis na ang paghinga ni Javier. "Nag-alala ko sa iyo," totoong sabi ni Raya. "Andito na sila! Nasa kastilyo sila!" ani ni Javier. "Nasaan si Jericho?" Lumapit si Javier kay Haring Argo at binihisan ito ng lumang damit. "Nasa labas, naghahanap ng isang lugar na ligtas na malilipatan." Tumango si Raya. "Salamat dahil hindi mo sinabi sa kanya." Bukal sa loob na sabi ni Raya. "Walang anuman," matipid na sagot ni Javier. "Mabuti kang kaibigan," ani ni Raya. Biglang pumasok si Jericho at sinara agad ang pinto. "Kailangan natin siyang ilipat bago makarating dito si Melissa," wika ni Jericho. "Si Melissa," sambit ni Raya. "Halina kayo!" Inakay ni Jericho ang mga kamay ng hari. Samantalang pinagtulungan namang bitbitin muli ni na Javier ang mga binti nito. "Hindi ka ba nagulat?" bulong ni Javier kay Raya. Napatingin sa kanya ang prinsesa. "Hindi, syempre nagulat ako," sagot ni Raya. Dinala nila si Haring Argo sa silid ng mga alipin at pinahiga ito sa isang maliit na kama. "Ligtas tayo dito pansamantala," ani ni Jericho. Umupo sila sa sahig ni Javier at tumingin kay Raya na nakatayo lang sa may bintana at hindi man lang naapektuhan ng spell. "Siguradong mabisa ang potion na ibinigay ni Mang Rigor sa kanya," saad ni Jericho. "Oo, mabisa ang gayuma," sang-ayon ni Javier. Mukhang may hirapan na tayong ituloy ito." Lumalalim na ang paghinga ni Jericho. "Alam ko. Teka, nasa silid pala tayo ng mga alipin. Kung iiwan natin siya dito, iisipin na lang nilang utusan siya," wika ni Javier. Maaari. Kung hindi siya makita ni Melissa. Kailangan natin siyang ilabas sa Terra Veda." Nanunuyot na ang lalamunan ni Jericho sa sobrang uhaw at badha-badhang pawis na ang lumalabas sa kanyang katawan. "Pagdating natin sa labas, may nakahintong kariton doon. Naalala mo?" saad ni Javier. "Puno ka talaga ng magagandang ideya ngayon, Javier." Napangiti si Javier. Sige, pumunta ka na at tignan mo." Utos ni Jericho at natunaw ang ngiti ni Javier. Napilitang lumabas si Javier at sumilip sa bintana sa may koridor. Napangiti siya dahil naroon pa ang kariton sa gitna ng main square. Nagmamadaling umatras si Javier para bumalik, subalit inatake siya ng isang undead na kabalyero. Nakaiwas si Javier sa taga at napasandig sa pader. Ngunit hinabol pa siya ng espada at wala siyang magawa kundi umilag ng umilag.
Winasiwas ng kabalyero ang sandata. Slash! Nakaiwas si Javier at binaril ng spell ang kabalyero at dumikit ito sa dingding. Tumausdos nang nakaupo sa sahigang kabalyero. Tumakas si Javier nang bumangon itong muli. Tumakbo si Javier pabalik sa silid ng katulong. Papalapit na sila! Hindi na tayo aabot sa kariton. Hindi natin madadala doon ang hari. Ani ni Javier matapos maisara ang pinto. Kaya nating gawin ito. Hihilahin natin siya. Tugon ni Jericho nang malagyan ng malambot na kumot ang likod ng kanyang ama. Lumabas agad ito at sumilip sa labas. Namataan niya ang isang kabalyero na naglalakad sa pasilyo. Isinara niya ang pinto, bumunot ng espada at nagtago sa likod ng isang haligi. Magtago kayo at manahimik. Bulong ni Jericho kina Javier at Raya. Natakot naman si Javier at magkasabay din silang nagtago ni Raya sa likod ng isang maliit na closet. Pumasok ang kabalyero at nagmatsyag ito sandali sa paligid. Pinakikiramdaman kung may tao ba sa loob. Kumakbang ito papunta sa pinagtataguan ni Jericho. Biglang lumabas si Jericho at sinorpresa ang kalaban. Inundayan niya ng hiwa sa dibdib ito, ngunit nablock agad ng kabalyero ang atake ni Jericho. Nagdikit ang mga espada sa ere at nagtagisan ng lakas si Jericho at ng kalaban. Protektahan ng hari! Itakas niyo siya dito! Sigaw ni Jericho. Naghiwalay ang sandata at nagpitaw ng straight left si Jericho. Agad naman itong nasalag ng undead na kabalyero. Nakipagtagisan ng eskrimahan si Jericho habang kinakaladkad ni na Javier at Raya si Haring Argo palabas ng silid at pababa sa upper corridor. May isang kabalyero ang sumulpot sa kanilang likuran at nataranta si na Javier nang habulin sila nito. Nabitiwan ni Raya ang kumot at nabuwal siya sa dingding. Napasigaw sa takot si Raya nang dahan-dahan siyang lapitan ng nakarobang kabalyero. Napagapang siya paatras at tumanting sa pader. Nagpatuloy lang din si Javier sa paghila sa halip na tulungan si Raya. Javier! Napahinto si Javier at tiningnan niya ang kabalyero. Napaisip siya sandali na kung mapapatay ng kabalyero si Raya ay mawawala na ang sumpa. Kung kaya't kahit labag sa loob ni Javier ay nagpatuloy siya sa pagkaladkad sa hari. Lumapit ang kabalyero upang hampasin si Raya na sumisigaw at napapayuko na sa sahig dahil sa takot. Subalit biglang huminto ang kabalyero at tumititig kay Raya. Pagkatapos ay sinundan si Javier na bakas ang gulat sa muka. Nagtaka naman si Raya kung bakit hindi ito sinaktan ng nakamaskarang kalaban at pinagmasdan niya ito habang hinahabol si Javier. Kinaladkad ni Javier ang hari pababa sa Red Ribbon Corridor. Malapit na sana siyang gumamit ng mahika laban sa kabalyero, ngunit biglang sumulpot si Jericho at tumalon para labanan ng kabalyero. Napalingon ang kalaban kay Jericho at hinampas ang espada. Dumaan sa tiyan ni Jericho ang mahabang patalim pero nakatalon siya kaagad at nakaiwas sa atake. Umunday ng diagonal strike si Jericho pero nasalag ito ng kabalyero at nagtapon ng taga kay Jericho. Nablock ito ni Jericho. Sinipa niya ang kabalyero at tumalsik ito pababa ng spiral set na hagdan. Gumulong ito sa mga baitang at nabagok sa pader ang ulo nito. Nahimatay ito agad. Nagpatuloy naman si Javier sa pagkakaladkad kay Haring Argo at hinila naman ni Jericho si Raya na nasa state of shock pa sa nangyayari. Pumasok sila sa council chamber at nilagay ni Javier sa gitna ang hari. Mabilis namang sinara ni Jericho ang pinto at tinawag niya agad si Javier. Javier, tulungan mo ako! Kinuha ni na Javier at Jericho ang mahabang kahoy at hinarang sa pinto. Nakatayo lang si Raya sa tabi ng hari. Raya,
Kailangan namin ng remedyo na ibinigay sa'yo ni Mang Rigor. Hinihingal na wika ni Jericho habang nakasandig sila ni Javier sa pintuan at kitang lubog na at nangingitim ang kanilang mga mata dahil sa pagpigil sa antok. Raya! Sambit muli ni Jericho. Wala ako nito. Umiling na sagot ni Raya. Alam ko yun, pero dapat mong tandaan kung ano iyon. Ano ang nilalaman nito? Sige na, Raya. Hindi na kami makakatagal dito. Mag-isip ka! Lumapit si Jericho habang unti-unti nang bumababa ang talukap ng kanyang mga mata. Nakasandig lang din si Javier sa pinto at pinipigilan pa rin ang matinding antok. Pasensya na. Sagot lang ni Raya. Hindi na mahalaga. Hindi rin natin makukuha yun ngayon. Naipit na tayo dito sa loob. Sabat naman ni Javier. Dapat may gawin tayo. Napapunta si Jericho sa dulo ng mesa sa inis at nag-iisip ng paraan. Pasuray-suray na lumapit si Javier kay Raya. Bakit hindi ka pinatay ng kabalyerong yun? Bulong ni Javier kay Raya. Paano ko malalaman? Dahil babae ako? Sagot ni Raya. Tumango si Javier. Oo nga, siguro. Lumapit sa kanila si Jericho. Maliban na lang kung maalis natin ang sakit na ito. Hindi ko makita kung paano tayo magtatagal. Wika ni Jericho. Kailangan nating sirain ang pinagmula ng mahika. Wika ni Javier. Napatingin ang magkapatid sa kanya. Ang alin? Nagtatakang tanong ni Jericho. Hindi ko alam. Napamaang si Javier. Pinipilit na lang na pagtakpan si Raya na siyang tunay na may pakana ng lahat. Ang tanging pagkakataon lang natin ay makaalis sa Terra Veda. Tulungan mo ko. Utos ni Jericho kay Raya. Kinaladkad nila ang kanilang ama malapit sa hagdan ng trono nito. Putulin mo ang kumot. Itatali natin ito sa kanya at ibababa namin siya sa kariton. Dagdag ni Jericho at lumapit ito kay Javier. Pero Jericho, napalingon si Jericho. Raya, gawin mo na lang ang sinabi ko. Kukunin ko ang kariton at itatapat ko sa bintana. Hinila ni Jericho si Javier tungo sa pinto. Lalabas ka? Sasama ako sa iyo. Ani ni Javier. Hindi. Manatili ka rito. Protektahan mo ang aming ama. Sumandig sila sa pinto. Hindi mo makukuha ang kariton ng mag-isa. Pagpapakamatay lang ang gagawin mo. Pagtutol ni Javier habang naliligo na sila sa pawis at para na silang nakadroga sa antok. Wala nang ibang paraan. Malapit na silang bumigay pero pinapanatili pa rin nilang gising ang mga sarili. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang lulong sa rugby ang hitsura ngayon ni Javier. Hindi na masama, sagot ni Jericho. At sa itsura niya ay animoy langong-lango ito sa 10 case ng long neck na tanduay. Sigurado ka? Tanong pa ni Javier. Oo. Ikaw? Balik tanong ni Jericho. Alam mo namang antukin ako, di ba? Natawa bigla si Jericho. Kunan mo nga ako ng una, pwede ba? Biro pa ni Jericho. Huwag ka nga magulo. Sarap ng pagkakasindig ko rito eh. Ikaw ang kumuha. Tugon ni Javier at napatingin siya kay Jericho. Jericho, kailangan mo manatiling gising. Nagsimulang makatulog si Jericho habang nakasandal sa pinto. Sinampal ito ni Javier. Pak! Nagising si Jericho sa galit. Javier! Lumayo si Jericho at dinuro si Javier. Mas maganda nga yun eh. Wika pa ng binata. Kung gagawin mo ulit yun. Banta ni Jericho. Aba, huwag ka kasing matulog.
kinuha ni Jericho ang pakete ng tubig mula kay Javier at isinaboy ito sa kanyang muka. Maya-maya pa ay narinig na nila ang mga ungol ng mga undead knights sa labas ng pintuan. Natakot agad si Javier. Lumayo siya at tumabi kay Jericho. "Nariyan na naman ang mga dumuho." Tinapik ni Jericho sa dibdib si Javier at tinanggal nila ang kahoy na nakaharang sa pintuan. Sumandal muli si Jericho sa pinto. Binuhat naman ni Javier ang kahoy at sinandig iyon sa pader. "Kung kailangan ko na maglilingkod sa akin sa kabilang buhay, pwede ka ba ulit?" Ani ni Jericho. "Huwag mo akong tanungin," sagot ni Javier. Pinugot ni Jericho ang kanyang espada at lumabas na sa konseho. Muling hinarang ni Javier ang kahoy sa pinto at nilak. Hindi siya makakaligtas doon. Pagkaalala naman ni Raya at halos maiyak na siya. "Alam ko," matipid na sagot ni Javier at dahan-dahang humarap kay Raya. Dinig na dinig mula sa labas ang salpukan ng mga espada at ang hiyaw ni Jericho habang ito ay nakikipaglaban sa mga nakarobang kabalyero. "May kailangan tayong gawin," wika ni Raya. "Alam ko," sagot muli ni Javier. Tinitigan niya ng seryoso si Raya. Napadako na si Jericho sa koridor at sinusubukang lagpasan ng mga kalaban. Mag-isa niyang hinarap ang mga ito. 2 kabalyero ang sabay na sumugod sa kanya at pareho niyang inundayan ito ng taga. Nablock ng 2 ang atake ni Jericho. Gumanti ang isa kay Jericho ngunit sinipa niya sa bodega ang kabalyero at tumilapon ito sa pader. Inatake naman siya ng pangalawa ngunit nakaiwas si Jericho sa slash. Shah! Napatalon si Jericho paatras. Pinaikot-ikot ng kabalyero ang espada nito na parang LC at hinabol si Jericho. Panaiwas lang si Jericho habang umaatras ito sa bangin ng kamatayan. Napatigil sa pag-atake ang kabalyero nang sumundot si Jericho bigla. Tinamaan ng prinsipe sa tadyang ang kalaban. Tumagos ang espada sa likod, ngunit hindi iyon ininda ng kabalyero. Samantala, kinuha naman ni Javier at Raya ang nakaladkad na kumot ni Haring Argo. "Eto, punitin mo ito. Gagawa ko ng lubid." Inabot ni Javier ang tela. Pinunit iyon ni Raya. At habang abala si Raya sa pagbubuhol-buhol sa mga tela, ay tumalikod naman si Javier at pasimpleng nilagyan ng laso ng pakete ng tubig. Humarap siya kay Raya. Huminto sa ginagawa ang prinsesa at tiningnan si Javier. Isang makahulugang tingin ang binitawan ni Raya. Titig na titig siya sa mga mata ni Javier habang tahimik lang na para bang alam na alam niya ang mga masamang balak ng binata. "Eto, inom ka muna ng tubig." Alok ni Javier. "Hindi ako nauuhaw." Tanggi naman ni Raya. "Kung aalis tayo dito, baka hindi ka na magkaroon ng pagkakataong makainom pa." Pag-uudyok pa ni Javier. "Kung makakaalis pa ba tayo dito?" Sarcastic na sagot ni Raya. Nakarinig ng sigaw si Javier sa labas, kaya napatayo siya agad at inabot kay Raya ang pakete ng tubig. Pagkarating sa pinto, ay napansin ni Javier na ibinaba ni Raya ang pakete ng tubig. Hinayaan na lamang ito ni Javier. Pumwesto siya sa likod ng pinto at nakinig. Patuloy na inaatake ng mga kabalyero si Jericho. Wala itong magawa kundi umiwas at umatras sa mga kalaban. Pinapanood lang din siya ni Melissa na nakikipaglaban sa mga alagad niya. Nagtapon ng diagonal strike ang kabalyero pero nasalag ni Jericho ang atake. Pinaikot niya ang kamay niya at nadala sa pag-ikot ang espada ng kalaban sabay siniko ito sa panga. Oh! Napaungol ang kalaban kasabay ng pagbalandra sa pader.
Pinulot naman ni Javier ang pakete ng tubig at nagkunwaring umiinom. Nakita iyon ni Raya sa peripheral vision niya kahit hindi siya nakatingin kay Javier. Eto, alok muli ni Javier kay Raya. Ayos lang ako. Tanggi pa rin ng prinsesa. Hindi, kailangan mo ring uminom bago ko pa maubos ito. Wika ni Javier at natawa si Raya. Salamat. Kinuha ni Raya ang pakete at tila naging kampante naman ito sa sinabi ni Javier. Pinanood naman ni Javier kung paano uminom si Raya. Pagkatapos ay inabot sa kanya ang tubig. Tumalikod siya at naghintay sandali. Di kalaunan ay nagsimulang magkaroon ng problema sa paghinga si Raya. Tumingin ito sa pakete ng tubig at pagkatapos ay kay Javier. Napaisip siya ng malalim at saka lang nito napagtanto na nilalason pala siya ng tinuring niyang kaibigan. Tumulo ang luha ni Javier nang marinig ang malalim na paghinga ni Raya. Nagpunas siya ng mga mata at saka tahimik na humarap sa prinsesa. Napansin naman ni Melissa na parang may mali sa nangyayari. Sinubukan ni Javier na hawakan si Raya habang nihihirapan itong huminga pero nagpumiglas ang prinsesa. Hinawakan ni Javier ang mga kamay ni Raya, saka pinatalikod at niyakap ito. Nagpigil ng luha si Javier habang nalalagutan na ng hininga si Raya. Kahit alam niyang labag ito sa loob niya, ay wala siyang choice kundi gawin ang pinakamasakit na paraang alam niya na magliligtas sa buhay ng marami. Durog na durog ang puso ni Javier habang naghihintay na lang na masawi sa mga bisig niya ang babaeng hinahangaan at pinoprotektahan niya simula noon hanggang ngayon. Samantala, nagsimulang hawakan naman ni Melissa ang kanyang lalamunan katulad kay Raya. Nagkaroon ito ng pagdududa sa isipan, kaya tumakbo siya at winasak ang pinto ng silid ng konseho sa kasumugod kay Raya. Inagaw niya ito mula sa mga bisig ni Javier. Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ni Melissa kay Raya na tuluyan ng nakapikit. Kailangan kong gawin yun. Wika ni Javier. Napahawak tuloy si Melissa sa nilalamig na leeg ni Raya at matalas na tumingin kay Javier. Nilason mo siya! Galit na sabi ni Melissa. Wala nang ibang paraan. Bakas sa mukha ni Javier ang magkahalong awa at konsensya. Sabihin mo sa akin kung anong ginamit mo para mailigtas ko pa siya. Tumayo si Javier. Una, itigil mo ang sumpa. Utos ni Javier. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Isa ka lamang simpleng utusan. Huwag mo kong utusan kung ano ang dapat kong gawin. Panghahamak ni Melissa. Kung gusto mong malaman kung anong lason nito, tanggalin mo ang mahika na nagtutulak sa mga kabalyero para paslangin si Jericho. Matigas na sabi ni Javier. Sabihin mo sa akin ang lason o mamamatay ka. Pananakot ni Melissa. Lumabas ang ugat nito sa leeg at nanlaki ang mga mata sa galit. Pwes, mamamatay din siya kasama ko. Sagot ni Javier. Natigilan saglit si Melissa. Hindi ito nakareak agad. Bumaling siya kay Raya at hinalikan ito ng mariin sa may bandang noo. Hindi ko itong gustong gawin sa kanya. Ngunit wala na akong pagpipilian. Medyo naluluhang tumingin si Melissa kay Javier. Pahintuin mo ang mga kabalyero at maliligtas mo siya! Dagdag pa ni Javier. Samantala, tuluyan nang naipit si Jericho sa koridor habang nakikipaglaban pa rin sa mga undead na kabalyero. Magkasasabay siyang sinugod ng mga ito. Pero hindi siya umatras at pinili pa rin niyang lumaban hanggang sa kamatayan. Halos mahimatay na siya sa antok, pagod at uhaw
subalit pinapanatili pa rin niyang gising ang sarili. Maya-maya pa ay umusal na ng dasal si Melissa habang nakatitig ito kay Raya. "Mawawala ang sumpa at maililipat sa mga kabalyero!" Sigaw ni Melissa sa pagtatapos ng kanyang spell. Biglang bumulagta ang mga nakarobang kabalyero sa harap ni Jericho. Inabot naman ni Javier kay Melissa ang bote ng hemlock. Mangiyak-ngiyak itong kinuha ng babae kasabay ng pagsulpot ni Jericho kasama ang ibang mga kabalyero ng Terra Veda sa konseho. "Anong ginawa mo sa aking ama?" Sigaw ni Jericho habang nakatayo sila sa pintuan. "Ligtas na siya," sagot ni Javier. Nagising si Haring Argo sa sahig at napahawak sa ulo. Napansin ni Jericho na yakap-yakap ni Melissa si Raya. Sinubukan niyang lumapit. "Raya!" sambit ni Jericho. "Lumayo ka sa kanya!" sigaw ni Melissa. Gumamit ito ng incantation at lumitaw sa ilalim ng babae ang isang kulay itim na buhawi. Napaatras sina Javier at Jericho nang hawiin sila ng mahiwagang buhawi. Mabilis iyong umikot-ikot sa gitna nila at tinakpan sina Melissa. Napatayo naman si Haring Argo sa gulat na maglaho sina Melissa at Raya sa isang mahangin na ulap ng usok. Lahat sila ay tulala at hindi makapagsalita sa pangyayari. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang lahat. Malaya na ngayon nagagawa ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit hindi naman nila maipaliwanag kung ano ang mga nangyari. Wala silang maalalang iba kundi ang huling sandaling nakalanghap sila ng itim na usok bago sila nahimatay. Gayunpaman, ipinag-utos pa rin ng hari na huwag nang pag-usapan ito at kalimutan na lang ang mga nangyari. Dahil hindi ito makakabuti sa kaharian kung paano patuloy pa rin itong iisipin. Sa ngayon ay nasa silid ni Raya si Haring Argo at kasalukuyang tinitingnan ang mga alahas ni Prinsesa Raya. Pumasok bigla si Jericho at lumapit sa hari. "Hindi kita mahanap. Ayos ka lang?" tanong niya habang nakaharap ang ama sa salamin. "Wala pa rin bang bakas niya?" balik tanong ni Haring Argo. Medyo nalungkot ang prinsipe. "Hinahanap pa rin namin siya," sagot ni Jericho. Humarap sa kanya ang amang hari. "Ang Melisang yun, huwag niyong hayaang makatakas dito." Maotoridad na utos ng hari. "Opo, ama." Tumalikod si Jericho para umalis. "Jericho, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa iyo." Ika pa ni Haring Argo. "Nabigo ako, ama. Dapat ay pinotektahan ko si Raya." Malungkot na sabi ni Jericho. "Hindi. Iyon ang aking tungkulin. Ang pagkawala niya ay mananatili sa aking konsensya, hindi sa iyo." Wika ni Haring Argo. Samantala, tahimik naman na nakaupo si Mang Rigor at Javier sa harap ng mesa. Halos hindi umiimik si Javier habang nilalaro lang ng kamay niya ang kutsara sa bowl. Halatang nakokonsensya pa rin siya sa kanyang ginawa. "Tama ang ginawa mo." Napatingin si Javier sa tiyuhin nang basagin nito ang katahimikan nila. "Hindi ko sinasadya. Anak na rin ang turing mo kay Raya. Nagmalasakit ka din sa kanya, di ba?" Malungkot na wika ni Javier. "Alam ko, ngunit natatakot ako. Hindi mo siya katulad. Pinili ni Raya na huwag gamitin ng kanyang regalo para sa kabutihan. Wala kang pagpipilian. Uupo ka ba dito ngayon kung hindi mo ginawa ang desisyong iyon?" Tumayo si Javier na ikinataka naman ni Mang Rigor. "Saan ka pupunta?" tanong ng matanda. "Kakainin ko yan mamaya," ani ni Javier. "Javier!" sambit ni Mang Rigor. "May kailangan lang akong gawin."
Pumunta si Javier sa kanyang kwarto para kumuha ng espada at tumungo sa kuweba ng dragon. Nagbo-voice over pa sa isipan ni Javier ang mga katagang binitiwan ni Gamora habang pababa pa lang siya sa Griffin Staircase. Dapat kang pumuslit ng espada mula sa kabalyero ng Medir. Ang kanilang mga talim may wad ng lumang relihiyon. Kung gagamitin mo ang kapangyarihan nito sa iyong sarili, magkakaroon ka ng lakas na pulutin ng mga tanikala kung saan ako pinipigilan ni Argo Mondragon na makawala. Nakarating si Javier sa dulo ng kuweba. Lumipad pababa ang dragon sa bato. Dumating na ang oras, batang mangtatawas. Wika ni Gamora. Saan ka naman pupunta? Tanong ni Javier. Ako ang pinakahuli sa aking uri. Isa lang ang daan na maaari kong tahakin. Makahulugang tugon ni Gamora. Anong ibig mong sabihin? Usisa pa ni Javier. Makikita mo rin. Ani ni Gamora. Umakyat si Javier sa batong hagdanan at bumaba tungo sa base ng higanting tanikala ng dragon. Binaba niya ang sulok at tinutok ang espada. Bago ko gawin ito, ipangako mo sa akin na hindi mo wawasakin ng Terabeda. Ani ni Javier. Sa tingin ko ay may sapat na kapalit yan. Hindi ba? Hindi na sumagot si Javier at baka kung ano pa ang hilingin ni Gamora. Umusal na lang siya ng spell at itinaas sa ere ang espada. Saka malakas na hinataw ang kadena. Yumanig ang buong kuweba nang mapungol ang dragon at lumipad palayo. Nang makalaya na ang dragon ay medyo nakaramdam ng takot si Javier habang pinagmamasdan si Gamora na lumalabas sa bibig ng kuweba. Sa susunod na kabanata, isang malaking pagkakamali ang napagtanto ni Javier nang mapalaya niya ang dakilang dragon. Dahil agad-agad din itong umatake at naghiganti sa pinakamahal niyang Terabeda. Sinubukang pigilan ni Javier si Gamora, subalit napatunayang hindi epektibo ang kanyang mahika laban dito. Kaya ang tanging pag-asa na lamang niya ay ang makipag-ugnayan sa huling nabubuhay na Dragon Lord. Ngunit sa pagsisimula ng kanilang paghahanap, ang isipan ni Javier ay napuno ng nakakagulat na revelasyon mula sa lihim na ibinunyag sa kanya ni Mang Rigor.